Minsan, ang pinaka nakakatakot na mga halimaw ay yung mga walang mukha. Noong 1888, natagpuan ang isang babae sa loob ng maliit niyang kwarto sa Whitechapel, London. At nang makita ng mga pulis ang kanyang katawan, kahit ang mga veteranong investigador ay napaatras. Pero teka lang, hindi pa dyan nagsisimula ang pinakakwento. At mas lalong hindi dyan natatapos. Dahil ilang buwan bago yon, may isa ng anino na gumagala sa dilim. At sa bawat pagpatay, mas lalo siyang nagiging matapang, mas lumalakas yung loob niya, mas lalong nagiging brutal, at mas lalong nagiging imposibleng hulihin. Hanggang sa mabigyan na siya ng pangalan, si Jack the Ripper. Kung napanood niyo yung pelikula na From Hell noong 2001, way back, alam mo yung pakiramdam na parang nilalamon ka ng hamog. Para bang lahat ng eskinita may tinatagong sikreto, lahat ng mga kanto merong biglang lilitaw. Para bang bawat anino may sinusundan. At parang bawat taong nakasalubong mo, may alam na hindi sinasabi. Ganito halos ang Whitechapel noong 1888. Isang lugar na kung saan ang kahirapan ay parang permanenteng hamog. Kung saan ang mga ilaw, na mga gasera ay hindi sapat para habulin ang dilim. At kung saan isang killer ang nagawang takutin ang buong London. Hindi dahil sa dami ng kanyang pinatay, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagkawala. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung sino ba talaga siya. Pero mamaya, pag-uusapan natin yan. Dahil bago natin hanapin ang killer, kailangan muna nating maintindihan ang lugar kung saan siya isinilang bilang isang alamat. Bago nagkaroon ng mga serial killer documentaries, bago ang lahat ng mga forensic laboratories, bago ang lahat ng mga DNA testing, merong Whitechapel. At para maintindihan natin si Jack the Ripper, kailangan mong maintindihan ang lugar na to. Whitechapel was very poor. Lugmok sila sa kahirapan. Mga pamilyang nagsisiksikan sa isang kwarto, mga batang natutulog sa kalsada, mga manggagawang halos hindi na kumakain, at mga kababaihang napipilitang magbenta ng kanilang mga katawan. Hindi dahil sa gusto nila, kung hindi dahil kailangan nilang mabuhay. Sa gabi, nagbabago ang Whitechapel. Humihina ang ilaw, kumakapal ang fog, at bawat eskinita parang may sariling lihim. At dito, unang lumitaw ang anino. Pero may isang bagay na hindi alam ng mga tao noon. May pattern na pala. At nang makita iyon ng pulis, doon nagsimulang maging alamat ang pangalan ni Jack the Ripper. Pero hindi pa natin alam ang pangalang iyon. Hindi pa. November 9, 1888. Maliit na kwarto, maliit na kama, maliit na bintana. Sa loob nito, natagpuan ang bangkay ni Mary Jane Kelly. Isa siya sa mga pinakabatang biktima na inuugnay sa kaso na to. Ito ang crime scene na madalas ikinukwento kapag pinag-uusapan si Jack the Ripper. Hindi dahil siya ang una, kundi dahil siya ang huling biktima. At dahil ito ang pinaka nakakakilabot. Ang mga pulis na nakakita doon mismo sa eksena na yon, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. At doon, naisip nila, kung kaya niyang gawin to, ano pa kayang ginawa niya bago yun? Bago yung case ni Mary Jane Kelly. At tama nga sila. Dahil para maintindihan ang gabing iyon, kailangan nating bumalik ng ilang buwan. At dito nagsimula ang tunay na bangungot. Hindi sa huling biktima, kundi sa unang pagkakamali nung mismong lungsod. August 31, 1888, si Mary Ann Nichols. Tinatawag din siyang Polly. Isa siyang babae na pilit na binubuhay ang sarili sa gitna ng kahirapan. So nung gabing yun, nakita pa siyang naglalakad. May ilang nakausap, mukhang normal. Mukhang ordinaryong gabi lang. Pero pagsikat ng araw, natagpuan siyang wala ng buhay.
At sa una, ang akala ng ilan, isa lamang itong ordinaryong pagpatay. Ngunit nang tingnan na mabuti, napansin nilang may kakaiba, may intensyon, may galit, may pattern. At iyon ang salitang paulit-ulit nating babalikan mamaya. Pattern. Tandaan nyo muna yan. Dahil sa puntong to, hindi pa alam ng London na may serial killer na pala silang kinakaharap. Pero may isang tao na tila nagsasanay pa lamang. Makalipas lamang ang ilang araw, September 8, isa na namang babae ang natagpuan, si Annie Chapman. At dito nagsimulang magbago ang pananaw ng mga investigador. Dahil hindi na ito mukhang random violence. May precision, merong confidence, nagiging mas arrogante na siya. Parang may taong alam yung ginagawa niya. Parang may taong unti-unting magiging komportable sa pagpatay. At habang lumalalim yung investigasyon, mas marami ring tanong ang lumilitaw. Doktor ba siya? Butcher? May medical training ba? O baka naman masyado lang tayong naghahanap ng logic sa isang taong wala naman talagang katwiran, kung hindi ang pagpatay lang. Pero teka muna, kung akala mo iyon ang pinakamasamang ginawa niya, hindi pa. Dahil may darating na gabi na babago sa buong kaso. September 30. Tinatawag ito ngayong mga historians na the double event. 2 babae, 1 gabi, 2 crime scene. Una, si Elizabeth Stride. Pagkatapos naman, si Catherine Eddowes. At dito nagsimula magmukhang multo si Jack the Ripper. Kasi, paano ka makakapatay? Paano ka makakatakas at muling makakapatay ulit? 2 sa loob lamang ng iisang gabi. Habang papalapit na yung mga pulis, para bang lalo siyang naglalaho, lalo siyang nagiging madulas, parang usok lang. Para ba siyang literal na anino? Tandaan natin yung salitang yon, fog. Babalikan natin yan mamaya. Dahil sa puntong ito, hindi na lang ang mga pulis ang naghahanap sa kanya. Buong London na. At dito na pumasok ang isa sa pinaka-kontrobersyal na bahagi ng kwento, yung mga sulat. Mga liham na ipinapadala sa mga pahayagan, mga newspapers at mga news outlets. At sa isa sa mga liham na to, lumitaw ang pangalang makikilala ng buong mundo, Jack the Ripper. Pero, totoo ba yung sulat? O may nakikisakay lang dun sa histerya ng publiko? Hanggang ngayon, hindi pa rin sigurado ng mga historians to. Pero isang bagay lang ang sigurado. Pagkatapos lumabas ng pangalan na yon, wala nang atrasan. Naging alamat na siya. May mga ilan-ilang nagsabing doktor daw siya. May mga ilan naman nagsabing butcher. May nagsabing aristocrat. May balita din na royal family member daw. Mason, baliw, at may nagsabing baka hindi lang daw isang killer kundi 2 or marami sila. At alam mo ba kung ano nakakatawa dito? Mahigit 1 siglo na yung lumipas at wala pa ring final answer, wala pa ring nakakatiyak. Parang habang tumatagal, mas lalo lang siyang nagiging anino, mas lalo lang siyang nagiging misteryo. Pero may isang detalye na madalas makalimutan ng marami, yung mga naging biktima niya. At sila ang pinakamahalagang bahagi ng kwentong ito. Kapag pinag-uusapan natin si Jack the Ripper, madalas ang killer ang bida. Pero sa totoo lang, hindi siya dapat ang sentro. Dahil may 5 buhay ang nawala. 5 tao. 5 babae. At yung 5 babaeng yun, may mga kanya-kanya silang pamilya, may mga pangarap sila, may mga anak, may mga kaibigan, at may mga kamag-anak. At kadalasan, sila yung nakakaligtaan. Ang kaso ay hindi lang tungkol dito sa killer na to.
Tungkol din ito sa mga taong hindi na nakauwi sa kani-kanilang mga pamilya. At dito na nagiging mas mabigat ang kwento. Dahil baka hindi lang si Jack the Ripper ang problema. Baka pati na rin ang lipunang nagluwal sa kanya. Whitechapel was desperate nung time na yon. At sa desperation, maraming bagay ang hindi nating napapansin. Kung may nawawalang babae, kung may natutulog sa eskinita, kung may umiiyak sa dilim mag-isa, minsan kapag sanay na ang lipunan sa paghihirap, hindi na nito napapansin yung panganib sa paligid nito. At iyon ang isa sa pinakamalungkot na bahagi ng kasong ito. Pero ang pinaka nakakakilabot naman, hindi yung mga pinatay niya, hindi ang mga liham, hindi yung mga teorya. May mas nakakatakot pa. Mahigit 130 years na ang lumipas at pinag-uusapan pa rin natin siya. Bakit? Dahil ba hindi natin gusto ang misteryo? Hindi naman sa ganon. Kabaliktaran nga mahal na mahal nga natin yung misteryo. Ayaw nating may nawawalang pira-pirasong impormasyon. Ayaw nating may tanong na walang sagot. Gusto natin ng closure. At si Jack the Ripper, ang embodiment ng tanong na walang closure. Hindi siya nahanap kahit kailan. Nawala lang siya. Nanahimik. Para siyang hamog. At baka iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi siya nawawala. Minsan, ang mga multo ng kasaysayan hindi mga taong namatay. Minsan, sila ang mga tanong na hindi nasagot kahit kailanman. At habang naglalakad ka sa Whitechapel ngayon, wala kang makikitang dugo, wala ka nang makikitang crime scene, wala ka nang maririnig na mga sigaw. Pero kung makikinig kang mabuti sa pagitan ng fog, sa ilalim ng mga gasera, at sa dulo ng isang lumang eskinita, parang may mga yabag pa rin umaalingaungaw. Mabagal, tahimik, papalayo. At gaya ng mga pulis noong 1888, maaaring habulin mo siya, maaaring sundan mo ang bawat bakas, maaaring pag-aralan mo ang bawat teorya, pero sa huli, pareho pa rin ang iyong mararating. Isang tanong, sino ba talaga si Jack the Ripper? At marahil, iyan ang pinaka-perfect crime. Hindi ang pagpatay, hindi rin ang pagkawala. Kung trip mo pang makarinig ng mga ganitong klaseng dark tales, folklore at mga misteryosong kwentong nilamon na ng panahon, alam nyo na kung saan ako hahanapin. See you next time. Bye for now.